Lahat tayo kilala ang Five Nights at Freddy's. Pero alam mo ba na ang mga possessed animatronic dito ay may madugong sikreto? Sa videong ito, aalamin natin ang buong madilim na kwento ng laro. Mula sa Fredbear's Family Diner hanggang sa pagguho ng Mega Pizzaplex at kung sino ang halimaw na nagsimula ng lahat ng kalagiman dito. Bago tayo magsimula, make sure to like and subscribe. Lahat ay nagsimula noong 1970s nang ang owner ng isang costume shop na si Edwin Murray, isang lonely inventor at engineer, na unti-unting nalulugi ang negosyo. Dahil dito, lihim siyang nagtrabaho para sa Fazbear Entertainment, isang kumpanya na nagmamay-ari ng mga pizza diner na may animatronics na pamilyar na sa atin. Pinagawa siya ng isang prototype endoskeleton na kayang gayahin ang anumang costume at human movements, at ang robot na ito ay tinawag na The Mimic dahil sa kakayahan nitong umarte at gumalaw na parang isang tao. Ngunit dahil sa mga trahedyang nangyari sa pamilya ni Edwin Murray, natutunan ng The Mimic na gayahin hindi lamang ang galaw at boses ng tao, kundi pati na rin ang karahasan. Unti-unti, nagsimula nitong gayahin ang emosyon, pananalita ng tao at maging ang pagpatay. Sinubukan itong pigilan ni Edwin, ngunit siya ay nabigo tulad ng pagbigo niya sa puso mo. Sa huli, ang The Mimic ay nagtago sa kanyang abandonadong workshop, naghihintay ng sinumang papasok dito. At dito isinilang ang isa sa mga pinakaunang halimaw sa mundo ng Five Nights at Freddy's. Makalipas ang ilang taon, sa Fredbear's Family Diner, may isang batang kilala lamang sa alias na Crying Child, isang batang may matinding takot sa mga animatronics ng restaurant. Ngunit ang kanyang kuya at mga kaibigan ay ginawa itong paraan upang siya'y bulihin. Gabi-gabi, tinatakot nila siya gamit ang mga animatronic costume. Ginagawa siyang katatawanan habang siya ay takot na takot, at ang kanyang ama namang si William Afton ay abala sa kanyang mga evil experiments, dahilan upang mapabayaan niya ang kanyang anak. Hanggang sa dumating ang kanyang kaarawan kung saan naganap ang isang trahedya. Dahil sa isa na namang prank ng kanyang kuya at mga kaibigan, isinubsob nila ang ulo ng bata sa bibig ng animatronic na si Fredbear. Ngunit biglang nagsara ang bunganga nito, dahilan upang madurog ang kanyang ulo. Ang pangyayaring ito ay nakilala bilang The Bite of 83. Gumimbal ito sa buong Afton family, at dito nagsimula ang mas madilim na kabanata ng kanilang kwento. Matapos ang trahedyang iyon, muling nagbukas ang Freddy Fazbear's Pizza bilang isang mas moderno at makulay na restaurant. Mayroon itong bagong set ng shiny toy animatronics na di umano'y ligtas para sa mga bata. Ngunit si William Afton, na mas lalong lumalim ang karahasan, ay bumalik upang muling pumatay ng mga bata gamit ang Spring Bonnie suit. Ang mga kaluluwa ng kanyang nabiktima ay umano'y napunta sa mga bagong animatronics ng restaurant, na nagdulot ng isa na namang serye ng pagpatay na tinatawag ng iba bilang pangalawang missing children incident. Sa panahong ito, isang night guard na nagngangalang Jeremy Fitzgerald ang naitalaga upang magbantay sa loob ng restaurant. Ang kanyang goal ay makasurvive sa loob ng 5 gabi sa mga bago at lumang animatronics na nabubuhay pagsapit ng gabi. At dito rin naganap ang tinatawag na Bite of 87. Isang insidente kung saan isang animatronic ang kumagat sa frontal lobe ng guard na naging sanhi ng mga dark rumors sa restaurant. Habang lumalalim ang misteryo, mas lalo namang kumakalat ang kadiliman na iniwan ni William Afton. Makalipas ang 6 na taon matapos ang second incident, nanatiling bukas ang Freddy Fazbear's Pizza sa kabila ng mga kumakalat na madidilim na balita at misteryo tungkol dito. Ang panganay na anak ni William Afton na si Michael Afton ay nabalot ng guilt, hindi lamang dahil sa nagawa niya sa kanyang kapatid na si Crying Child, kundi pati na rin sa mga krimeng ginawa ng kanyang ama. Dahil dito, pumasok siya bilang isang night guard sa pizza diner gamit ang alias na Mike Schmid upang sikretong imbestigahan ang katotohanan at itama ang mga kasalanan ng kanyang pamilya. Tuwing gabi, ang mga classic animatronics na sina Freddy, Bonnie
Chica at Foxy ay nabubuhay. Pinaniniwalaang pinamumugaran sila ng mga kaluluwa ng mga batang pinatay ni William Afton at ang lalaki sa telepono ay unti-unting binunyag sa kanya ang madilim na nakaraan ng restaurant habang siya ay nagsusumikap na makasurvive sa limitadong power sa loob ng 7 araw. Sa huli, napatalsik si Michael sa trabaho dahil sa pagtamper nito sa mga animatronics. Ngunit ang mga kaluluwa ng mga bata ay nananatiling nakakulong sa loob ng mga animatronics. Naghihintay ng hustisya at paghihiganti sa gumawa sa kanila nito. Sa dulo, nagawang makarating ni Michael sa underground experiments ng kanyang tatay. Dahil sa mga naunang insidente, tuluyang napasara ang pizzeria. Ngunit ang isa sa mga may-ari nito na si William Afton ay hindi tumigil sa kanyang kasamaan. Sa isang tago na underground facility, gumawa siya ng mga animatronic tulad ni Circus Baby. Isang nilalang na may kaakit-akit na anyo, ngunit dinisenyo upang mangakit, manghuli at pumatay ng mga bata. Ngunit sa kabila ng mga babala ni William sa kanyang anak na si Elizabeth Afton, lumapit pa rin ito kay Circus Baby at doon siya ang naging unang biktima nito. Mula noon, ang kaluluwa ni Elizabeth ay nanahan na sa loob ni Circus Baby. Samantala, si Michael Afton na nagtungo sa underground facility ng kanyang ama upang tuklasin ang mga misteryo at hanapin si Elizabeth ay nabiktima rin ng tinatawag na scooping, isang proseso kung saan inalis ang kanyang laman loob upang palitan ng mga animatronic. Sa kabila nito, hindi siya tuluyang namatay. Ang kanyang katawan ay unti-unting nabulok at nagkulay purple. Sa huli, nadiskubre ni William ang remnant, isang misteryosong substance na may kakayahang magdikit ng souls ng mga bata sa mga metal, daan upang magawa niya silang matrap sa loob ng mga animatronics. Makalipas ang 30 taon matapos ang mga trahedya, may isang grupo ng mga entrepreneurs ang nagbukas ng isang horror attraction na inspirasyon ng lumang Freddy Fazbear's Pizza upang pagkakitaan ang madilim nitong nakaraan kabilang ang mga misteryosong pagpatay. Tinawag itong Fazbear's Fright at sa lahat ng kanilang natagpuan, iisa lamang ang orihinal na animatronic ang natira. Si Springtrap na naging pangunahing atraksyon ng lugar. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng bulok at sirang suit na ito ay naroon ang bangkay ni William Afton. Nang ilang taon na ang nakakaraan, matapos siyang habulin ng mga kaluluwa ng kanyang mga biktima, nagtago siya sa loob ng isang spring bonnie suit. Ngunit biglang nag-fail ang spring lock mechanism nito na naging sanhi ng kanyang pagkamatay habang ang kaluluwa niya ay natrap sa loob. Mula noon, ang kanyang katawan at kaluluwa ay naging iisa na naging kilala bilang Springtrap. Sa huli, nasunog ang buong Fazbear's Fright kasama ang Springtrap, dulot ng paghihiganti ng mga kaluluwa ng kanyang mga biktima. Ngunit kahit sa gitna ng apoy, hindi pa rin tuluyang namatay si William Afton. Sa kabila ng pagkasira ng kanyang katawan, nananatili ang kanyang kasamaan. Patunay na may mga bagay na kahit sunugin ay hindi kailanman nawawala. Matapos masunog ang Fazbear's Fright, nagpasya si Henry Emily, isa sa mga nagtatag ng Fazbear Entertainment, na wakasan na ang lahat. Ang kanyang anak na si Charlotte ay isa rin sa mga naging biktima ni William Afton, dahilan upang personal niyang harapin ang trahedyang ito. Dahil dito, lihim siyang nag-set up ng isang bagong business, isang simpleng pizzeria, kung saan ginamit niya si Michael Afton bilang manager upang maisagawa ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagkuha at pag-salvage ng mga lumang animatronics na naligaw sa labas. Unti-unti nilang nalikom ang mga natitirang nilalang na sina Circus Baby, Scraptrap, Molten Freddy at Lefty. Ngunit hindi niya alam, ito ay bahagi ng mas malaking plano ni Henry, ang pagsama-samahin silang lahat sa iisang lugar. Nang magawa na nila itong pagsamahin, tuluyang isinakatuparan ni Henry ang kanyang huling hakbang. Sinunog niya ang buong lugar kasama ang mga animatronics at pati na rin si Michael at ang kanyang sarili. Sa apoy na iyon, tuluyang napalaya ang mga kaluluwa na natrap sa mga animatronics, kabilang ang kanyang anak na si Charlotte na matagal nang nakakulong sa loob ni Lefty. At sa wakas, matapos ang napakaraming taon ng paghihirap, nagtapos ang kanilang mga bangungot.
Pero ang kaluluwa ni William Afton ay hindi pa rin tuluyang namahinga. Dahil sa mga kasalanang kanyang nagawa noong siya ay nabubuhay pa, siya ay dinala sa isang uri ng impyerno na nilikha ng isang mapaghiganting kaluluwa na tinatawag na The One You Should Not Have Killed. Ayon sa ilan, ang nilalang na ito ay may koneksyon kay Golden Freddy, isa sa mga naging biktima niya. Sa impyernong ito, si William ay nakulong sa isang walang katapusang loop kung saan paulit-ulit siyang pinaparusahan ng mga kaluluwa ng mga bata sa anyong animatronics sa pamamagitan ng pagpatay at pagtakot sa kanya minuminuto. Isang bangungot na hindi na matatapos at sa wakas nakamit ng kanyang mga biktima ang hustisyang matagal na nilang hinihintay. Makalipas ang ilang taon, matapos ang sunog at pagkamit ng hustisya, sinubukan ng mga bagong may hawak ng Fazbear Entertainment na burahin ang madilim nitong nakaraan. Upang gawin ito, kumuha sila ng isang indie game developer at pinagawa sila ng isang virtual reality game na layong palabasin na ang lahat ng mga trahedyang nangyari noon ay katang-isip lamang at hindi kailanman naging totoo. Ngunit sa loob ng system nito, may isang mapanganib na entity ang nabuo, isang digital virus na tinatawag na glitch trap, isang anyong kuneho na kumikilos at nanggagaya sa masamang kamalayan ni William Afton na posibleng nagmula sa mga lumang circuit board ng mga animatronics na naiscan ng mga developers para mapabilis ang pagbuo ng laro. Unti-unti nitong kinontrol at minanipula ang isipan ng mga manlalaro. At sa kagustuhan nitong makatakas mula sa digital world, naghahanap ito ng isang mahinang isipan na maaari nitong sakupin at gawing sariling sunod-sunuran. Ang naging biktima nito ay ang player na beta tester na si Vanessa, na unti-unting na-infect ng glitch trap. Matapos ang isang dekada, bumuo ang Fazbear Entertainment ng pinakamalaki at pinakaambisyoso nilang restaurant, ang Mega Pizzaplex. Isang napakalaking gusali na puno ng iba't ibang floors, shops at magagarbong attractions. Pero isang gabi, si Gregory, isang ordinaryong bata, ay natrap sa loob ng Pizzaplex matapos itong magsara. Sa gitna ng takot, nakahanap siya ng hindi inaasahang kakampi, si Glamrock Freddy, ang nag-iisang animatronic na hindi na-hack at nag-alok na protektahan siya. Habang naghahanap sila ng daan palabas, hinanting sila ng iba pang animatronics na nasa ilalim ng kontrol ni Vanny, isang babaeng nakasuot ng white rabbit suit. Ang taong ito ay walang iba kundi si Vanessa. Ang beta tester na ngayon ay tuluyan ng kinokontrol ng virus na si Glitch Trap. Sa patuloy na pag-e-explore ni Gregory, natuklasan niya na sa ilalim mismo ng higanting gusaling ito, nakabaon ang orihinal na Freddy Fazbear's Pizza Place na nilamon ng isang sinkhole. Dito niya nadiskubre ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan sa lugar, ang The Mimic Endoskeleton na bumuo ng sariling katawan at nagpapanggap bilang ang yumaong si William Afton. Sa huli, nagising ang The Blob, isang dambuhalang nilalang na nabuo mula sa pinagsama-samang bahagi ng mga lumang animatronics. Ang pagwawalang ito ay nagdulot ng matinding apoy at pagguho sa ilalim ng gusali. Ngunit sa kabutihang palad, nagawang makatakas ni Gregory kasama si Freddy. Sa maikling panahon, tuluyang nasira ang Mega Pizzaplex. Sinubukan itong pagtakpan ng Fazbear Entertainment at pinalabas sa publiko na isa lamang itong misteryosong lindol. Pero ang totoo, ang pagguho ay dahil sa kaguluhang iniwan ng The Mimic at ang patuloy na paghuhukay ng The Blob sa ilalim upang makatakas na tuluyang nagpahina sa pundasyon ng gusali. Dahil sa matinding pinsala, inabandona na ito ng kumpanya at ngayon ay isa na lamang itong sira-sira at lumang gusali. Sa ilalim ng mga guho, ginamit ng The Mimic ang kakayahan nitong manggaya ng boses para kopyahin si Gregory. Tinawagan nito ang matalik na kaibigan ni Gregory na si Cassie at nilinlang ito na siya ay natrap at nangangailangan ng tulong. Pagpunta ni Cassie sa gusali, gumamit siya ng isang AR mask upang makahanap ng daanan. Nang hindi niya alam na tinutulungan na pala niyang patayin ang security system na pumipigil sa halimaw na ito. Nang makarating siya sa pinakailalim, huli na nang madiskubre niyang hindi ito si Gregory, kundi ang The Mimic na kayang-kayang manggaya
makakaya ng walang kamalian. Sa kanyang pagtakas, na-trap si Cassie sa isang elevator na biglaang bumagsak habang patuloy siyang niloloko ng The Mimic gamit ang pamilyar na boses ng kanyang kaibigan. Sa huli, sa ilalim ng ruins nananatiling aktibo ang The Mimic na ngayon ay naghihintay ng susunod na biktima. At ngayon mas delikado ito kaysa naging delikado at demonyo si William Afton. Sa mundo ng Five Nights at Freddy's, ang pinakamahirap kalabanin ay hindi ang halimaw na nakikita mo, kundi ang halimaw na nagpapanggap na kakampi mo. Ang kwento ni Afton ay tapos na, pero ang bangungot ng The Mimic nagsisimula pa lang. Kung nagustuhan mo ang video na ito, make sure to leave a like and subscribe.